Mayong adlaw mga kaigsunan, na napunta sa oras sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa balang espiritu. Hinaot kung asa man mo karon namo sa mayong kondisyon ug mayong kahimtang para sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ginangyo ta mo nga magagamit kamo sa rebound technique. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O magato din ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, filled with the Holy Spirit and ready to learn Bible doctrine. John 4:24. Kung bahin na magaampo ta bago ta magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mahal Diyos, salamat sa bawong adlaw ang gihatag sa matag usa nga magatuon sa imong pulong. Yatugyan ako imong kanakan, asa man karon mahan sila nga nagapaminaw sa imong mga pulong, na sila sa mayong kahimtang good condition para sa pag-concentrate sa imong mga pulong. Tagay sila og focus aman, pinagyapon sa tabang sa balang espiritu nga masabtan nila imong pulong aman. Tagay sila guidance aman, ug dili ni maging useless or maging kakos aman ang pagtuon. Kaya yung tanan akong ginatugyan o akong ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus Christ, among Diyos, among luwas. Amen. Pagabasa natong Hebreanon, Kapitulo 4, versikulo 12, The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even dividing asunder of the soul and of the spirit, and of the joints and the marrow, and is critic on thoughts and intents of the heart. 2 Timothy 3:16-17, All scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, and thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 2:15, Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, is rightly dividing the word of truth. Mga kaigsunan na itong pagatunan karon is more about grace, kung unsa jud ang doktrina sa grace. Hinaot nga kung nakatuon na mo ning grace, review na lang sa inyo ha. Pero kung wala pa, masabtan jud ninyo kung unsa jud kalig-on ang grasya sa Ginoo, ang mga provision niya sa dili pa ta Kristohanon ug nagtunhimo na tang Kristohanon. Categories of grace. What is grace? So ato nang pag-estudihan niya, balik ta sa atong three pieces of believer. Ang phase 1 nato salvation, phase 2 is Christian way of life, phase 3 is eternity. Natay positional sanctification sa phase 1, experiential sanctification sa phase 2, and ultimate sanctification sa phase 3. Ang sa phase 1, faith in the saving work of Christ alone. Kita nakuha na to ang phase 1 ug nakasulod ta sa phase 2 pinagi sa pagtuo kang Hesukristo ang aton Dios sa manluwas. Makita na siya sa John 3:16, John 2:36, Acts 16:31, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, Titus chapter 3 verse 5. Then napod thy faith in God's word through principles, promises, doctrines, and techniques. Mao ni siya sa phase 2 na mao ni ang atong pagatuuhan para magmanaugon diri sa battle sa kalibutan. Ma-overcome na to ang mga outside pressures ug adversities ug dili masulod sa atong mentality, which is part sa atong kalag. Then sa phase 3, faith in God's eternal promises. Mao ni ang mga promise ni God nga naipik jud, actual na kung maabot na ta sa phase 3. Makaabot na ta sa phase 3 pinagi sa atong physical death or rapture of the church. Ang atong topic ron is more about promises sa phase 2. Ug mo ni siya ang grace. Unsa ang mga promises ni sa atong Ginoo about sa grace. Okay? Same gyapon, para maabot na to ang pagka-winner believers or success, kailangan ta mong look forward, kailangan ta maningkamot nga magatuon sa pulong sa Ginoo, ug dapat pinagi jud sa power of the Holy Spirit, dili pinagi sa atong unod, para ma-overcome na to ning mga pagsulay, no? Labi na sa mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. O makuha jud nato ang tama nga mga pagtulunan. So makuha na to ang spiritual maturity pinagi sa atong intake of Bible doctrine. Isulod na to sa atong right to live mentality. Masulod na siya pinagi sa atong faith.
sa ginatudlo sa atong pastor o ginatuon nato sa pulong sa Ginoo. Then ato ta sa introduction, what is grace? Grace is the policy of God in bestowing His unmerited favor on sinful mankind. Grace is all that God is free to do for mankind based on the saving work of Jesus Christ on the cross. Isaiah chapter 30 verse 18. The policy for dealing with mankind, humanity can do nothing to gain the favor of God. He must do everything for us. So grace mo dyan ni ang polisiya sa Ginoo. Ang tanan niyang ginabuhat is under by grace. Yatag niyang kaluwasan, pinagi sa grace, sa atong pagiging spiritual maturity, pinagi yapon sa grace, sa atong dying grace, pinagi yapon sa grasya. So tanang mga gipanghatag niya sa ato, masig dili ta magtotoo pa sa una, pinagi yapon sa grasya. So it's all about grace. Ang tao nabuhi sa grasya sa Ginoo, dili pinagi siyang sariling paningkamot or dili pinagi sa iyang merit or sa iyang na-earn, kundi pinagi jud sa hatag sa Ginoo ang grasya. Okay, atong una tunan isang common grace. What is common grace? Is the grace that benefits to all mankind. Since every human being born subsequent to the fall of Adam, we are born spiritually dead without human spirit. God the Holy Spirit acts as the missing human spirit so that the spiritual information of the gospel is comprehensible. So kita mga kaigsunan, bago ta nahimong Christian, is dili pa ta magtotoo. So kung naabot ta sa atong age of accountability, so daghan tayong mga chance, no, nga binag nagdako ka sa isa ka Christian nga family, is mabalik-balik jud ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, labi na sa subject nga salvation. So kana masig wala pa tay Holy Spirit sa atong sulod, pero tungod sa common grace na gihatag sa Ginoo, masig dili pa ta magtotoo, masabtan nato yang pulong labaw na sa kalawasan. That is the only doctrine nga masabdan sa mga dili magtotoo, ang salvation. So sa ubang doctrine di sila kasabotan ng mga doctrinal nga mga pagtulunan, labi na sa doctrine of grace, doctrine of problem solving device, doctrine of judgment, baptism, daghan pa kung dili sila magtotoo. So the first step for us to learn Bible doctrines, to learn the Word of God, must be we are saved, we are Christians, we are a believer. We cannot understand the other things aside of salvation first. So kailangan nato mauna din ang pagtuon sa kaluwasan. So ang Holy Spirit ang nag-act as a human spirit. Siya ang naghatag sa atong pagtinaw. And then sa dunggan nato ang kaluwasan, ato ning gisabot ug ato ning ginatuohan, ug that's the time na regenerate pinaagi sa power of the Holy Spirit. From old man to new man, and then ang Holy Spirit nipuyo na sa atong human spirit. Nagbuhat siya human spirit, pa dito siya mupuyo, no? Part na sa atong lawas. Nahimutang trichotomos. We are now have three parts: the body, the soul, and the human spirit, which is the Holy Spirit nagreside sa human spirit. So once makita sa amahan nga nanatay absolute righteousness, which is ang Holy Spirit, then that's the time we are saved eternally. Wala na tayo condemnation sa lake of fire. So ang common grace gihatag ni sa tanang tao, dili sa mga magtotoo lang, tanang mga dili magtotoo, para makabaton sila og kaluwasan. Nag-act ang Holy Spirit as human spirit to understand the information of gospel, the gospel which is that Christ is our Messiah. Siya ang naghatag sa iyang kaluwasan, iyang dugo, para magbayad sa atong mga sala. Ug masabtan nato ni, maski pag wala gamay tag IQ, maski wala tay edukasyon, ato ning masabtan. This is the power of the Holy Spirit. This is the 7 salvation ministries of the Holy Spirit.
Okay? Makita natin na sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. But thanks to be God who always lead us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Dili na to importante magamit ang evangelism. Kay once ikaw na kay gift of evangelism, dako jud chance nga imong magiging instrument ka para sa ubang mga dili magtotoo nga maluwas. No? Mao jud ni siya ang maka-edify sa mga kauban siya magtotoo, at the same time katong mga dili magtotoo makabaton sila kaluwasan. So mo na tong gamiton mga kaigsoon, no? Kung natay gifts, actually dili lang sa evangelism, pwede po sa pinagi sa teaching. Sige mo na dili magtotoo makadungog sa pulong sa Ginoo, pinagi sa tabang sa Holy Spirit, masabtan nila. Ug that's the time mo decision sila nga mutuo sila kang Christ. Then nanay isa kalag nga nakauban nato dito sa langit. Okay, ang ikaduhang grace is efficacious grace. Is the grace that God gives to those individuals who have made a non-meritorious decision to believe in Christ. God the Holy Spirit makes our faith in Christ effective for salvation. Salvation only becomes a reality when God the Holy Spirit makes a person's faith in Christ alone effective. So mo na isa sa mga 40 things of the moment of our salvation, kining efficacious get. Once na-decide ka, ang Holy Spirit is matag na sa tuwa o kanang confirmation nga kita anak na ni Jesus Christ, nga kita magtotoo na. So ang atong pagtuo is na epekto dayon. That is the efficacious grace. Nga once na decide ka nga mutuo ko ang Kristo na akong Diyos o manluwas, then that's the time na na-effect ang imong pagtuo, and that's the time ang Holy Spirit maka-function na siya. Kay ang Holy Spirit nagunat naman sa atong decision, sa atong respond, no? Dili sa atong effort kundi sa atong respond kung mutuo ta sa atong sabtan sa kaluwasan nga gibuhat ni Christ. Unsa na siya nga bersikulo sa Ephesians chapter 1 verse 13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. So once atong nadunggan ug atong gisabot ug atong gituuhan labaw na ang kaluwasan, then we are sealed, no? Sealed with the Holy Spirit. Mark na ta. Mo nang giingon niya, maski pag sa later maingon ka nga di na lang ko mga lagad sa Ginoo, di na lang ko moto siya, because you are already sealed with the power of the Holy Spirit, di na ka mawala, di na ka pwede nga ay tambog sa linaw na kalayo. You are ready in heaven. So mao na siya, kaya sa isa lang ka decision nimo, the salvation is easy, but ang ubang tao tungod silang arrogance, silang pride, nangita sila lisod nga kaluwasan. So gibuhat ni Christ ang sayo ng kaluwasan, padaghan ang maluwas, pero tungod sa kagahig ulo sa mga tao, nangita sila pamagi nga lisod nga dalan sa kaluwasan, which is lead to destruction. No? Mo gingon sa Matthew chapter 7 verse 13, enter the narrow gate, wide is the gate, and easy way that leads to destruction, and many of them are entered. But narrow is the gate and hard way that leads to life, and only few will enter. So kita isa ta sa mga few na nakasulod ana. Then sa ikatulo nga grace, sumuna ta sa common grace and efficacious grace. Kini sila ang mga kining tulo, kining common grace, efficacious grace, at saka saving grace, mo siya ang manggrasya nga kaluwasan sa atong kalag. Ang saving grace is the grace that only Christ can do. The price paid to redeem mankind from the sin was the death of Jesus Christ on the cross, the complete and perfect payment of each mankind for the penalty of sin. So this is trabaho ni Kristo. Mo ni trabaho ni Kristo nga
gibuhat niya sa cross. Nga pinaagi sa paghatag siyang lawas o pag-ula siyang dugo. Nakabaton tag kaluwasan. So katong atong pag-decide, dili ta ka-decide kung wala nagpakamatay si Kristo sa cross. So dapat nagpakamatay una si Kristo bago atong decision. At the same time, itong mga Old Testament believers, ang ilang gyapong kaluwasan pinaagi gyapon sa pagtuo sa upcoming Messiah. Do wala sila kay lakin sana, pero ang ilang faith nga na upcoming Messiah is considered as mono na siya ang kaluwasan nila. Sa tuwa, ang atong kaluwasan is nag-faith ta nga si Christ is the Messiah. Okay? So, tungod sa gibuhat ni Christ sa cross, nagpakamatay siya, gibayaran niya itong sala from 12 noon to 3 p.m. tanang sala sa katao, from past, present, future, each one of us nga atong sala, ihatag siya ang nagbayad, pinagi siyang kamatayan. So ang pananaw sa samahan sa tuwa is wala na yung wrath sa tuwa tungod kay gibayaran naman ni Christ. Wanang Jesus Christ bore our sins, no? Siya jud ang nagbayad sa penalty sala, which is ang kamatayon. So tungod ana nabuhi ta, tungod siya namatay kita nabuhi, no? Wala siya ang pinaka-importante sa gospel. So the price paid to redeem mankind from the sin, muna siya ang kamatayon ni Christ sa cross, the complete and perfect. Wala na masikin sa pa, wala masikin sa tao makabuhatan ni. Maningom siya complete. Kompleto niya yung mission de sa wala siya gibuhat nga sa masigi sa tanang balaod ni Moises, nabuhat niya. Wala siya na-miss. Then perfect, wala siya nabuhat niya sila. Perfect lamb siya. Wala siya buling. No? Gikan sa yang age of accountability hantod namatay siya, wala siya nabuhat ng sige isang sala. So, he is the only person, human, nga nakatag sa tukalawasan tungod sa iyang complete and perfect nga pagkatao. Unang gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. So wala dito dapat ikapahambog ani maski gamay, kay wala jud tay gibuhat para sa atong kalawasan. Nagbuhat sa atong kalawasan is only Jesus Christ. Gikan siya sa langit, niya ni sa yuta, nagpakatao para lang mamatay, para lang mabuhi ta. Nagpakamatay siya para mabuhi ta, for us to save. So nagpakaumbaba siya, divine siya, nagiging human siya para lang mubayad sa atong mga sala. So that is the saving grace. Wala tayo gibuhat ana. Sa common grace, wala tayo gibuhat, to respond lang nga nagtuta. Sa efficacious grace, trabaho sa Holy Spirit tanan, wala tayo gibuhat ana nga epekto ang atong kaluwasan. Diri sa saving grace, trabaho ni Jesus Christ. Wala pa tayo gibuhat ani. So ang grace, wala tayo gibuhat masig gamay. This is the power of God. Binuhat ni sa Ginoo. Ang ikaupat is ang logistical grace. This is the time nga nanata sa phase 2. So katong tulo is phase 1 pa lang to. Common, efficacious, and saving grace. This ikaupat din pa sa phase 2, which is logistical grace. It's the grace that given to the believer with the imputed righteousness of God. Includes 4 interrelated categories: life support, temporal supply, security provision, and spiritual provision of blessings. Mao na ning gihatag sa Ginoo once nga anak na kaniya, magtotoo na kaniya, you are soldiers of God. Na siya provisions nga ihatag sa tuwa para magbandaogon ta diri sa kalibutan. Dili man pwede nga pabayaan ta sa Ginoo. No? Anak na kita niya, mosamot nga mo support pa siya sa tuwa kay anak na ta niya. Nanatay mission diri, no?
mahimo na tang ambassador excuse me, at the same time magiging minister sa atong co-believers, no? Importante ang ambassadorship sa mga unbelievers. Sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So wala, maski pag asa ka dapit karon, maski pag wala kay income karon, maski pag wala na sulod, wala na kay bugas, wala na kay sulod sa imong ref, ayaw jud kabala ka. Sama kang Apostle Paul, wala siya nagtigom og bahandi or nagsib og mga pagkaon para sa iyang ministry. Nagulat man siya nga nay moduol siya og hatag, pinagi gyapon sa provision sa Ginoo. So unsa pa si Apostle Paul na, so kana atong sundugon, no? Wala makulang sa to, wala man ginagipasagdan mga langgam nga wala man sa nagtadom o nagharvest. Kita pa gibuhat sama sa imahe, no? Nga natay ruling responsibility to multiply, no? Ang yang pagtulunan ato pa yung i-share ang iyang pagtulunan, okay, to be fruitful. So natay mission diri, no? Dili lang nga tungod kay luwas na ka is na lang i-take for granted na nimo. Total luwas naman kung naay disiplina Ginoo, pagtakita niya yung anak is badungon, pwede kanya kuwaon pinagi sa dying discipline. That is the very luoy, no? Luoy na sa isa ka magtuto pag maabot sa ingana nga situation. Wala niya na kuha, wala niya na dili siya sa tawag ana, dili, wala niya nabuhat ang maayong butang para sa Ginoo, no? So mo na siya ang kan. So wala tayo dito, dapat ang balaka sa mga butang. Life support keeps the believer alive until the moment God has decided to call him home. So mo nang gingon nga maski pag nakasutunga-tunga sa dagat or nakasutunga-tunga sa gira, kung mingon ng Ginoo di pa kanya kwaon, di juga mamatay da. Maski pag nakasutunga sa virus yung COVID-19, pag dili pa will sa Ginoo kwaon ka, di juga makuha da. Ano siya sa Psalms chapter 68 verse 19 to 20. Okay, basahan niyo na. So pag dili jud parego ka sa kinabuhi ni Job nga pag wala man jud ginam jud na sa Satanas nga ayaw lang jud ko ang kinabuhi ni Job. Sige, testingan nimo siya, i-cross examination nimo siya kung asa tama niya patusok ko, pero ayaw lang jud ko ang iyang life. So maski pag unsang nahitabo sa kinabuhi, basta padayon lang ka magsalig sa Ginoo. Di jud ka mamatay pag dili pa niya will. Kadua, temporal supply furnishes such necessities as air, food, shelter, clothing, and transportation. So kining hangin, kining adlaw, kining ulan, yatag sa Ginoo sa tuwa. Dili lang sa mga magtuto, pati sa mga dili magtuto, tagaan po sila ni, damay po sila. So nga na kaya grasyoso atong Ginoo. Pati sa tong mga pagkaon, wala din nagkulang. Shelter, sa atong pangapanina, clothing, sa atong mga transportation. Sabi na kung ang transportation na to is for bulaton sa Ginoo, provided siya na. So mga kaigsuunan, kung naaman ta karon sa situation, sa crisis ron tungod sa pangitabo, ay hindi mong kabala ka. Sama sa gingon sa Philippians 4:19, no? And God will meet all our needs according to His glorious and riches. So, wala jud kadato sa pangamahan. Kadato niya, siya tag-iya sa tanang sa tanang universe. So provision yun, yatag yun niya sa tuwa. Then ikatulo, security provision, protect the believer amid the hazards of the devil world. So
proteksyonan ta sa Ginoo kaning mga sakit, mga COVID, mga climate changes, tanang mga ginabuhat sa demonyo para lang makahatag og hadlok sa mga tao. Proteksyonan ta ni. As long as you obey the will of God. As long as nakita niya nga napadayon di ka nagapangalagad siya, wala ka naging reversionistic nga magtotoo or wala ka nahimong carnality nga magtotoo. Kay makuan jud ka. Ma-appeal jud kasi ang disiplina na og pwede niya gamiton ang pagdisiplina ni sa pinagi aning ang ginabuhat sa mga ni Satanas sa kalibutan. Okay? Na yung mga bersikulo basa na ninyo. Okay? And then sa number 4, spiritual provisions enable every believer to learn Bible doctrine and grow to spiritual maturity regardless of human IQ, background, or environment. Maski pag kuan ka, wala ka nakahuman og eskwela or mubo lang imong education, dili na siya excuse, no? Para di ka kasabot sa pulong sa Ginoo. Gitagaan tag Holy Spirit nga nag-indwell sa tuwa para masabtan na to mga butang nga spiritual. So dili na siya excusable ng ay mong ko kahuman og eskwela, di ko ka masipag unsaon ako pagbasa sa Bible, di na ako na masabtan. No. Once you are filled by the Holy Spirit, sa wala lang basta nag-confess ka, then you are filled by the Holy Spirit, then unsay mong gibasa masabtan nimo. Diba? Mga apostol ni Kristo, sa ito mga apostol ni Christ, puros mo ito mga fishermen, mga tax collector, no? Mga zealots. So, kuan sila, dili jud sila, bukod lang ka apostol Paul nga, kuan siya, member siya Sanhedrin nga maayo jud ang iyang kuan jud, iyang background sa mga education. Pero katong mga apostol ni Christ, mga fishermen to sila. So, nakasabot sila sa pulong sa Ginoo, pinagiyapon sa tabang sa balang espiritu. Okay? So, nasa Matthew chapter 4 verse 4 and John 17 verse 17. Remember nga nakatabang sa to sa pagsabot sa pulong sa Ginoo isang Holy Spirit yun. No? That is the divine assets. Gihatag sa to. The invisible assets. Holy Spirit, atong gifts, spiritual gifts, nga gihatag yapon sa Holy Spirit. Then kining mga visible nga asset, kining Word of God, Bible, at saka yung pastor teacher nga nagatudlo sa tuwa. Okay? And then ato ta sa ika-5, super grace is the grace that God give to a mature believer in order to execute the plan of God. This include the 6 categories of special blessings. Atong basa ang versikulo, James 4:6, but He gives us more grace. That is where Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, kung ikaw arrogante ka, i-oppose ka sa Ginoo. Pero kung ikaw humble ka, tagaan ka sa Ginoo. Labi na sa doktrina, if you have a teachability attitude, humility, nga nagpaubos yun ka, kasabot yun ka sa pulong sa Ginoo. Then, mo nang gingon nga, maski pag gamay kag IQ, pero tungod kay nagatuon ka sa pulong sa Ginoo, may mo kang spiritual maturity. Pero kung taas kag IQ, pero wala nimo ginatuo ang mga pulong sa Ginoo, kuan nimo nga nasbayt ka. So, kung magtotoo man ka, di juga kaabot sa basig babes lang kataman. So kung ikaw magtotoo, be humble sa pagtuon sa kinsa man ang magtutudlo da sa tubangan. Kasi attorney graduate ka, pero ang kanang nagtudlo dra is only elementary graduate. Be humble. Kaya na wala ta nagamatter kung kinsa na ang nagtudlo. Ang atong concern is what the message he speech or i-preach niya. Mo na itong pinaka-importante. Dili na kung unsa siya, sa status niya, kung gwapo ba yung panamit, kung gwapo ba yung istorya. Dili, kung dili ang message na gini-share niya sa tuwa.
Okay? So mo na siya. So itong 6 categories of blessings nga makuha sa isa ka maturity. Spiritual blessings are in the inherent reward of virtue directed toward God. The virtues of confidence, worship, and personal love toward God gives the believer strength and happiness, while motivating the virtues of courage, morality, and impersonal love toward man. So, man yung mga spiritual blessings ang gata sa Ginoo sa tuwa. And once naabot ka sa level of maturity, ang imong personal love for God is mo result sa imong impersonal love for all mankind. So, kining double gate nga sa 8 gates of the palace, ning personal love o impersonal love, mag-uban jud sila. Kung once you already have personal love for God, then possibly na nga wala kay impersonal love for all mankind. Na jud na. So makita na dira ang function sa impersonal love for all mankind. Kung naa kay confidence sa atong Ginoo, then na kay courage sa ubang tao. And then na kay worship sa atong Ginoo, personal worship or congregational worship sa atong Ginoo, then na kay morality sa ubang tao. So unahon na to atong relasyon sa Ginoo, priesthood, then pang atong ambassador, which is atong relasyon sa mga dili magtotoo sa ubang tao, is mo resulta na siya. So kining duha ka kwan is result stage siya sa 8 gates of the palace. Pero magdikit ni sila, magsabay ni sila. Okay? Wanang spiritual blessings nga makuha na to. Then temporal blessings are designed uniquely for each mature believer. God gives the right blessing at the right time, which may include wealth, success, promotion, mental and cultural enrichment, leadership dynamics, improved health, stimulating social life, and romantic love. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. So may mga temporal butang makuha na to. Kini nga tong achievement, kini nga tong income, kini nga tong good health, no? Kung nagtrabaho man ka, promotion. So kini temporal blessings niya gihatag sa Ginoo tungod kay naabot ta sa level of mature. Dili lang man ang gingon ako nga once na abot ka sa level of maturity, manang ingon nga one stone in two birds, no? Na kay makuha blessing in time, morning temporal blessing, at saka rewards in eternity. Morning mga rewards nga di na jud siya madunot, di na siya mataya, di na siya makawat, di na siya mahilis, no? So sa mga temporal blessings mo ni atong mga naadi sa kalibutan, mga achievements. So pwede po nga natay romantic love, social life, or stimulating social life. Muning mga temporal blessings, mga wealth nga gamiton po ta sa Ginoo para makatabang ta sa atong mga kauban nga magtotoo nga naglisod po. Okay? Katulo, blessing by association, overflow to a family, friends, and associate as God prospers the super grace believer through blessing those in His periphery. So, once you are spiritual matured, madamay na ang imong mga kauban. Kauban ba sa pamilya? Kauban ba sa simbahan? Example, na ay blessing na abot sa imo, temporal blessings nga success. So, katay mong success tungod kay nana kay impersonal love for all mankind. Ma-share jud mo na sa imong mga kaubanan sa imong pamilya, number 1, pamilya. Then sa imong mga kauban nga kaigsuonan sa simbahan, no? Kay kabalo man ka nga mao man ni siya ang blessings na gihatag sa Ginoo sa imo nga ma-share nimo sa imong mga kaigsuonan nga magtotoo. So, mo na siyang super grace believers. Mo na yung blessing by association. Napo tay cursing by association. Now, once nga napoy isapod ka, ikaw nahimo kang pabadlong na isa Kristohanon, pwede pod nga madamay ang imong mga kauban sa pamilya or sa simbahan,
no, nabina ka ng mga example na lang sa drugs, example na nakita sa naga-drugs ka, tapos pag ulit mo sa balay is kidadala pa nimo, then pwede nga makulong ang tanan nimo mga kauban sa balay. Muna siyang cursing by association, no? Sa blessing by association, ikaw gi-bless ka sa Ginoo, example tungod sa imong success na promote ka, dako kay income, so ang mga kauban nimo sa imong panimalay nadamay sila. Siyempre makaon na mapalit kag mga pagkaon nga lamina, mapalit kag mga sanina nga kung ano pod ang arang na, so mapalitan nimo sila, so madamay sila sa imong grasya. Okay, ikaw pa, historical impact is blessing by association extended to the believer's community, state, and nation. Jesus Christ controls history for the purpose of protecting and blessing those who love Him. Sa Leviticus chapter 26 verse 3 to 13. So kining historical impact, grabe na jud ni, nana ka sa spiritual maturity nga peak na jud ani, no? Siguro nahimo na kang invisible hero ani. Nana kay impact ba sa imong community, dili lang sa imong pamilya o kauban sa simbahan, kundi dili sa community na, sa imong sa nasod na, pareha gud sa mga nila Moises na sila historical impact sa Israel, mga apostles na sila historical impact sa church age ng mga magtotoo. Kinsa pa man si David, no, mo mga historical impact ng mga tao. So ikaw, maski dire sa tong panahon karon, pwede pa ka may mga historical impact. Pinagi ba sa imong teaching, pinagi ba sa imong pagbuhat og book, no? or pinagi ba sa imong pag-share sa mga pagtulunan, pinagi sa tabang sa balang espiritu, sa mga kaigalaan, pwede ka may imong historical impact sila. Kalima, undeserved suffering demands intensified application of Bible doctrine, accelerating spiritual growth and increasing the believer's appreciation of the Lord. So mo ni siya ang suffering na blessing. Kung once mag-abot ka sa spiritual maturity, maabot yun sa imong time ning undeserved suffering. Testingan jud ka sa Ginoo kung asa tama nimong pagtusiya. Mo na usahay kung ikaw spiritual matured ka, dapat ready jud ka sa mga suffering, no? Pwede ba ka mag-suffer pinagi sa disaster, no? Pwede ka mag-suffer kini yung undeserved suffering. This is di murag kuan ba, cross examination ni ni Satanas kung asa taman ka. Pero ni Job, kitistingan jud siya maayo. Pagka overcome niya, then unsa ni tabo siya, times 2 na ang iyang nakuha, iyang negosyo ni dako pa, tagaan siya og bagong pamilya, daghan na iyang anak, no? So dagaan siya mayong panlawas na madugay siya na matay. So ang iyang suffering wala katumbas sa iyang blessing. So once na spiritual matured ka, then ang mga suffering is an opportunity to us. We all know that this suffering is equivalent to the blessing. Okay? Then number 6, last, dying grace is the mature believer's final glorious experience of divine grace on earth. So Psalms chapter 116 verse 15, mabasa niyo na. With supernatural tranquility and eager anticipation, the friend of God crosses the high golden bridge from the blessing of time to greater in eternity. So kini siyang dying grace. Once maabot ka ni, wow, manang gingon ni Apostle Paul sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. No? Nga, what a wonderful nga journey nimo as Christian. Nga ni pauli ka sa langit nga, you know nga nabuhat nimong tanan para sa Ginoo. Maingon ang Ginoo sa imo, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge in many things. So muna gusto na ako sa ako personal madunggan pag once matubang ko siya sa Bema Seat Judgment, no?
man akong gusto madunggan niya. Amahan, salamat. Asa Jesus Christ, salamat. Okay? So kining dying grace maabot nimo ni once nga you are so spiritually matured. Dili ni makuha sa mga babes or adolescents nga magtuto. Only spiritual matured ang maka-experience ng dying grace. Namatay sila nga wala joy namoy kamatayon sa nga grabe ang mga accident, mga sakit nga grabe jud paantos pa ka. So kana dili na siya matawag ang mga dying. Pero kung namatay ka nga kuan jud nang courage jud ba nga nang wala di siguro di na to natulog lang. Siguro nahigda lang. Kuha ka sa Ginoo. So tawag na to ng mga dying grace na siya. Namatay ka sa imong kaidaran, no? Sa imong edad. So tawag na to na ug the same time possible may mo kang friend of God which is natabo ilang Moises na Abraham ug pipila la makakuha na nga title, no? Being friend of God. Ibig sabihin kuan jud ka sa Ginoo kanang umingong butag friend dili na siya friend nga one lang close friend kundi best friend jud, no? Nga gikuan jud ka sa Ginoo nga basahan jud kaniya, no? Labi na sa mga pagsulay basahan jud kaniya, no? Same good sa pagsulay ni Abraham. Ano nimo siyang friend ug tungod siyang pagsulay nga ang iyang bugtong anak iyang isakripisyo para sa Ginoo. Okay? Si Moises nga ano gani na imo siyang friend of God tungod sa pagdala niya sa 2 million ka mga Israelites paingon gikan sa Egypt paingon sa Canaan which is Israel. Nga grabe ka badungon ang mga Israelites na overcome niya to. Okay, number 6 ta sa categories of grace. Living in grace is the grace that God commanded that the believer must live in the God's power system or divine dynasty. This is the grace that God give us in order for us to grow spiritual. Makuha na itong spiritual maturity. Sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sa ginining mga gate na to, nag-discuss na the power gate, which is the feeling of the Holy Spirit, objectivity, which is the basic Christian modus operandi, the teachability, which is humility, enforced and genuine humility. Number 4 is spiritual momentum, which is perception and application of Bible doctrine. Number 5, ano yung mga results gates, motivational virtue, which is personal love for God, functional virtue, which is impersonal love for all mankind. Mo siya ang double gate, ang motivational ug functional. Nga once gani nga makasulod kaning motivational, automatic ang functional. Okay, number 8, momentum testing. This is the acceleration of spiritual growth. Maning mga test na to. Natay gitawag nga providential suffering, natay gitawag nga momentum testing, natay gitawag nga evidence testing. Kining momentum testing, mao ni siya ang test sa tuwa sa paging espirituhano na to sa matured. So na mga test niya ipanghatag sa tuwa nga dili ni siya disiplina kundi mo nang itawag undeserved suffering. O ang ka-walo maning the winner's gate, which is spiritual maturity, sharing the happiness of God. So once maabot ni mo yung the winner's gate, you already are spiritual matured. Kaya na-overcome ni mo ang mga tests, you have already the personal love for God and the personal love for all mankind. Pinagi sa imong pagtuon, no? Sa pangapulong sa Ginoo, sa power gate, objectivity, which is morning basic Christian modus operandi, sa paging humility nimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, and application. Muna yung pinaka-importanting gate ng application para ang resulta nimo sa gate 5, 6, 7, 8 na siya. Kining gate 1, 2, 3, learning pa ni siya. Learning sa pagtuon sa pulong sa gate 4, morning application, then gate 5, 6, 7, this is the results gate. Kung asa nimo
asa tama ng imong mga learning na nasa imong right love mentality. Okay? Ato ta sa kinino? The first four gates of the system build Christian virtue. Usa ng Christian virtue? Power. No? Natay power. Love pervades the system at gate 5 and 6. Ano siyang gitawag nga personal love for God and personal love for all mankind. The virtues in gate 5 directed toward God motivate the functional virtues in gate 6 directed toward man and circumstance. Then this motivational and functional virtues stand or fall together. So kung once nga wala kay personal love pa sa Ginoo, then dili wala imposible pud nga na kay personal love for all mankind. Connected man sila. So kung naka personal love for God, then nadyo kay personal love for all mankind. Gate 7 provides divine solution to resolve the problems life as the believer's spiritual momentum is repeatedly challenged. So mga challenges na to, people test, circumstance. So may mga test na to. Pati ang kanang sa mga test na to, people test, system test, nang i-discuss na to sa problem solving device, system test, disaster test, circumstance test, pati gani ning madato ta, test po ni siya kung asa taman kung puyon pa ta sa mga na para sa Ginoo. Okay, then passing this test accelerates spiritual growth. Gate 8, the objective is spiritual maturity. Kung mapasa nimo itong mga test tungod sa imong learning na nasa imong right of mentality, na atay mga pagtulunan nga sa imong right of mentality, nag-mirror siya sa imong mga problem solving device para mag-defend sa mga pressures and adversities sa outside, then makuha nimo ang winner's gate, which is the gate 8, which is the spiritual maturity. Okay? Ato ta sa last nga grace, which is the dying grace, is the grace that God gave to a mature believer, final glorious experience of divine grace on earth with supernatural tranquility and eager anticipation. The friend of God, which is John 15:14, basahan ninyo, crosses the high golden bridge from the blessing of time to the greater blessing in eternity. Psalms chapter 116:15, precious in the sight of the Lord is the depth of his sins. Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Okay, mo ni siya ang dying grace. Mo ni once na naka-spiritual maturity, expected nga mamatay ka, pinagi sa grasya sa Ginoo. Okay? Then napatay last number 8, surpassing grace. Wala na ko ni na-edit, no? Number 7 yapon siya. Number 8 din siya. Surpassing grace is the grace that God reflects His magnificent love and impartial justice. Mingitag impartial justice, ibig na siya fair. That each believer will be with Him forever and may receive what is due to Him in the eternity. Muna ning rewards. Muna ning sa phase 3. Nga once nga niabot na ka sa phase 3, tanan nimong binuhatan tungod kanahimo kang spiritual maturity, then well done and good servant ka. Then ang Ginoo mohatag sa imong mga rewards, positions, no name, mana, sa pa ba daghan ang ipang iskutan sa revelation nga mga rewards. Ephesians chapter 2 verse 67, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, so uban ta ni Kristo, no? In order that in the coming age He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So naadjud tayo makuha jud sa langit. Managingon sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear in the judgment seat of Christ, that each one, no, may receive what is due to him. So whether good or bad, na siya. And then tong summary,
common grace, salvation for human race. Efficacious grace, convicting ministry of the Holy Spirit. This is the work of the Holy Spirit. Wala gyud mo kay gibuhat ani. Saving grace is through Christ's work. Wala gyud kay gibuhat ani para sa imong kaluwasan. Logistical grace, this is the provision of God to each believers para ma-survive aning kalibutan. And then number 5, super grace. This is the provision of God para makuha na tong spiritual maturity nga atong goal pagiging Kristohanon sa phase 2. Then number 6, the living in the grace, which is mo na ni ang mga 8 gates of the palace, no, katong gina-discuss nato nga tungod sa tabang sa balang espiritu nakuha nato ang grasya sa Ginoo, which is the winner's gate. Okay, dying grace, mo na siya, no, ang dying grace is died in spiritual maturity status. And like 8 is surpassing grace through God's wonderful plan. Mabantayan nyo ang first 3 nga grace is muna siyang phase 1. Ang 4, 5, 6 nga grace is phase 2. Then ang 7, 8 is actually ang 7 is part pa sa phase 2 pero padulong namugod din siya sa phase 3, which is the phase 3 na siya. Okay, what is our okay, 2 Peter 3:18, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So magatubo dito sa grasya sa Ginoo, sa kahibalo sa grasya sa Ginoo. Kay tungod sa grasya niya nakabaton ta una kaluwasan sa kalag, ikaduha kaluwasan sa atong espirituhanon nga butang para magiging good and faithful servant dita. Katulo is kaluwasan sa eternity. Nauban ta kay Kristo hangtod sa kahangturan. Unsa nga atong conclusion? The conclusion is, therefore, we as human, we understand that we are saved by the God's grace. No human merit or effort needed, only by faith. Our birth, ang ato daw hinugso diri sa kalibutan, is grace. Grabe, no? Pila ka millions nga cells ang ato sa Excel, pero isa lang ang nakalusot ug ikaw tog ako. Kana pa ang daan, grasya na. Then our life here on earth depend on God's grace. So nagadepende gyapon, no, sa grasya sa Ginoo kung unsa atong kinabuhi di sa kalibutan. Kung kita gani nagpabadlong din dito kuha dito sa Ginoo. Pero kung kita nagpadayon ta og pagtuon og pagpangalagad og pag-apply sa mga pulong, then gamiton jud niya para daghan pa bayag mga dili magtotoo. Ug daghan pug mga magtotoo na bata pa. So gamiton jud kaniya para maging modelo, para ma-share imong pulong pinagi gyapon sa tabang sa balang espiritu. And our death is grace. So atong kamatayon is grasya gyapon. Kung maabot sa spiritual maturity, makuha na totoong dying grace. That is the golden bridge, no? Golden bridge sa langit diri sa yuta. Sa yuta tayo sa langit. So we owe God in learning and applying His word. So tungod sa grasya nga gihatag sa Ginoo, ato pong balusan og pagtuon o pag-apply sa mga pulong. Okay, once you are a Christian, then you must follow Him. Wala man to nagpa-Christian para lang para maluwas, pero importante po sa tuwa nga lagad ta siya. We have now responsibility, priesthood, relationship with God. And our priesthood is naepekto sa atong ministry at sa atong pagiging ambassadorship. Okay mga igsoon, kung namoy mga pangutana or clarification sa atong subject karon, comment lang sa ubos or na may mga additional insights, dungag lang mo sa ubos sa atong YouTube, no. Naot nga mag-subscribe mo, padayon mo subscribe, then like lang, then share. Okay, mag-ampo ta, amahan na Diyos, salamat Jud sa imong pulong, among nakatunan, salamat sa grasya nga namong nakatunan, amahan, pinagi sa tabang sa balang espiritu. Amahan, tugyan ako yung makanakan nga magkatubo dyan sa grasya o kahibalo.
magalig-on sa imong grasya sa policy nimo nga magagamit nila kini para magatubo sila espirituhanon o maging ihimplo sa ubang pang mga katawhan. Tugyan na mo ning opportunity amahan nga pinaagi aning technology ma-share jud imong pulong o wala excuses amahan. Tugyan ako man padayon mi magatuon sa imong pulong pinaagi gyapon sa grasya sa balang espiritu nga naghatag sa among kaalam amahan. Tagay may divine protection sa adlaw namong pagabuhaton, good health amahan. Kining tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus Christ among Dios ug manluwas. Amen.